Documentary mga kapatid ng Pilipinas tungkol dito sa West Philippine Sea na ipapalabas o ipinapalabas sa New Zealand ay tinangkang harangin mga tol ng China. Ayaw nilang ipapalabas mga kapatid etong documentary na to, no? Sabi rito sa report mula rito sa First Post. First Philippine Sea Freedom Documentary wins big. Irks Xi Jinping, China. Philippine-China tension, an 82-minute documentary about the West Philippine Sea is making waves far beyond its runtime, becoming in the latest flashpoint between the Philippines and China. The documentary, which Manila says gives voice to Filipino fisher folk and maritime defenders, found its stage in New Zealand, where China again tried and failed to block it. No? Tinangkang harangin ng China mga tol na ipapalabas etong documentary na to, pero bigo sila. The documentary purportedly exposes the daily struggles in contested waters. The documentary went on to win the Tides of Change Award at New Zealand's Documentary Edge Film Festival, with organizers calling it visually stunning, deeply moving story of resilience, unity, and freedom as Beijing continues to assert sweeping claims in the South China Sea. The documentary stands as both resistance and record mga tol. No? Alamin natin itong detalye mula rito sa First Post, etong West Philippine Sea Freedom Documentary ng Pilipinas na ipinalabas sa New Zealand sa isang festival na tinangka umanong harangin, pigilan ng China mga tol. No? Natatakot kasi silang ma-expose yung katotohanan. Eto hindi to pelikula basta-bastang ginawa. Documentary to. May mga actual video na kasama rito mga tol. So ito panoorin natin mula rito sa First Post mga kapatid. Shifting focus to the Philippines, an 82-minute documentary 82 on the minutes. West Philippine Sea has become the latest flashpoint between Manila and Beijing. China tried and failed to block its release amid increasing hostilities between the two countries. Wala ayaw nilang ipakita nahihiya siguro sila mga tol. Kasi documentary to The Philippines says the documentary amplifies voices of those defending Filipino sovereignty. Referring to China's attempt to stop the screening at a film festival in New Zealand, the Philippines called it a blatant effort to silence a powerful narrative, one that lays bare the daily struggles of Filipino fisherfolk facing Beijing's bullying. Wala, hindi nila napigilan mga tol. Gusto sana nilang pigilan na hindi maipalabas, binablock nila mga tol, pero wala, hindi sila nagtagumpay. Nagwagi pa rin ang Pilipinas mga tol. Dahil sabi nga, hindi nila pwedeng pigilan ang boses ng Pilipinas para maipakita sa buong mundo kung ano yung totoong nangyayari dito sa West Philippine Sea. Kesa doon sa kanilang ipinagsisigawang peace and stability, di ba? Hindi yun ang totoong nangyayari. Without naming China directly. China calls film political tool. Political tool daw, sabing gano'n ng China. Manila has said this. Attempts to suppress the truth will fail. Let food delivery be seen. Let our stories be heard. And let those who try directly, Manila has said this. Who try to suppress the truth know this. The Philippines will never be silenced. Ang title pala nung palabas na yon is food delivery. No, yun yung title mga tol ng documentary. Bakit? Kasi di ba mga kapatid, whenever na nagkasasagawa tayo ng resupply mission, pagkain ng ating mga sundalo nung nakabantay doon sa BRP Sierra Madre, di ba? Lagi tayong nakakaranas mga tol ng pangaharas. One time mga kapatid, dahil nga lagi tayong binabangga, lagi tayong hinaharang, wina-water cannon, ang ginawa ng ating Coast Guard, gumamit na lang sila ng air delivery. Kumbaga, isinakay na lang nila dun sa eroplano tapos iuhulog na lang. Ang problema mga tol, yung inihulog na sa dagat, yung mga pagkain ng ating mga kasundaluhan, nagsidatingan yung mga Chinese Coast Guard. Nakipag-agawan sila doon sa mga pagkain. Binuksan nila. Nung nakita nila mga pagkain ngayon, itinapon nila sa dagat mga tol. Biruin mo Biruin mo, peace and instability ang sinasabi nila, ang isinisigaw nila.
peace, kapayapaan, 'di ba? Panatilihin yung integrity mga tol. Pero tingnan nyo ginagawa nila. Yun yung ayaw nilang ipapanood. Yun yung pinipigilan nila. 'Di ba? O nagsasagawa rin tayo mga tol ng mga ayuda sa mga maliliit nating mga mangingisda. 'Di ba? Para hindi na mabawasan yung kinikita nila sa kanilang huli pambili ng krudo, ang ginagawa ng BFAR, ginagawa ng Coast Guard, binibigyan na lang sila ng libreng krudo at binibigyan sila ng mga groceries. 'Di ba? Para makatulong sa mga mangingisda, anong ginagawa ng China? Hinaharang nila, wina-water cannon nila yung humanitarian mission. Yun yung mga bagay na ayaw nilang ipapanood, nahihiya sila dun sa mga pinagagagawa nila. Tapos tatawagin nilang political tool. Attempts to suppress the truth will fail because the Philippines will not be silenced. Now, the documentary was initially set to premiere at the Quezon City Film Festival back in March, but it was mysteriously pulled out due to vague external factors. Ooh. Last month, it finally premiered in New Zealand, where once again China tried to intervene. So dapat pala ipapalabas dito yan sa Pilipinas, kaso misteryosong hindi natuloy, mga tol. Pinull out. Ngayon, eto, naipalabas, tagumpay na naipalabas sa ibang bansa sa New Zealand. Kaya naman, no, kung saan pa mismong bansa natin, hindi na naipanood, no? Sa ibang bansa pa talaga naipalabas eh. Festival's official response on screening of food delivery. Festival organizers confirmed Beijing asked them to block the film, calling it a political tool. So yun, sinabi ng New Zealand Festival na nakikiusap daw o kinausap daw sila ng China na i-block o pigilan na ipalabas etong documentary na to dahil ito daw ay ginagamit bilang political tool para sa Pilipinas. A charge that Manila denied. But the film, like its subject, stood strong. It went on to win the Tides of Change Award at the... Nanalo pa! O, di ba? Stood strong. It went on to win the Tides of Change Award at the same New Zealand Film Festival, with its creators dedicating it to every Filipino defending the West Philippine Sea. Diba? Nanalo pa yung pelikula, mga tol. Well, hindi ito pelikula na typical na napapanood nating may artista, may director na nagsasabi ng mga script gagawin. Ito, documentary. Alam nyo naman kung ano yung documentary eh. Their message, in the face of silence and fear, we carry the truth, and now the world hears us. The journey has just begun. May more people see our fight, sabing ganon. Ito sabi nakasulat medyo maliit kasi yan nakikita ninyo eh. This is for every Filipino defending the West Philippine Sea. In the face of silence and fear, we carry the truth and now the world hears us. The journey has just begun. May more people see our fight. Sabing ganon. Festival organizers hailed it as a visually stunning, deeply moving story of resilience, unity, and the fight for freedom. China continues to claim almost the entire South China Sea, including waters ruled out of its claim by a 2016 international tribunal. Iba kahit may 2016 International Tribunal na meron pang UNCLOS mga tol pero hindi sila nauuga doon sa kanilang kagustuhan o sa kanilang claim na pag-aari nila yung halos kabuuan ng South China Sea. Now the documentary may only be 82 minutes long, but it packs a geopolitical punch in the face of Chinese aggression. Nako. As China flexes power, the Filipinos respond, not just with patrol boats, but with powerful stories. Powerful stories. Diyan magaling din ang Pilipinas, mga tol. Refuse to be drowned. Diba? Diyan magaling ang Pilipinas, mga tol. Diba? Kuha natin yung simpatya ng buong mundo, mga tol. Pero syempre, kailangan pa rin natin back-upan yan ng military power natin, military might. Kasi mga tol, hindi naman napapauga yung ating sinasabihan, yung ating pinakikiusapan. Hindi namin kayo kalaban, wag nyo kaming awayin. Pero ang nangyayari mga tol, ang sila nagsasabing wag nyo kaming awayin. Diba may mga pro-China rito sa Pilipinas, nasabi nila bakit daw inaaway ng Pilipinas ang China? Diba? Ganun mga kasi yung naratibo nila eh. Pa-victim sila mga tol eh. Pero ang totoo, sino ba yung nagiging biktima? Ang nagiging biktima talaga rito mga tol, yung mga maliliit nating mangingisda na naaapektuhan yung kanilang hanap buhay.
naapektuhan yung ipambubuhay sana nila sa pamilya nila kasi inaalisan tayo ng karapatan sa mismong ating karagatan di ba? So mabuti itong pelikula na to mga kapatid, no? Kahit na hinarang yan ng China, kahit na sinubukan ng China na ito'y pigilan, wag ipapalabas, pero biruin mo, no, nanalo pa rin ng Pilipinas. Hanggang dito, panalo Pilipinas, na ipalabas, nanalo pa. So mas maraming mga tao ngayon ang nakapanood, sana nga ipalabas talaga buong mundo no. Mas maraming nakapapanood nitong documentary na to. Sana ilagay din yan sa Netflix o kaya sa iba pang mga streaming platform para mas maraming mga tao makapanood. No, anong masasabi nyo dito bilang mga Pilipino? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.